Oktubre 8 na matapos ang 843 araw at sa unang pagkakataon sa 14 na taon wala nang natitirang bihag sa Gaza. Dapat maghatid ng ginhawa ang pangungusap na yan. Oo, pero hindi rin. Ang huling Israeli na bihag ay nakauwi na. Walang buhay, hindi gumaling, wala sa yakap ng magulang. Umuwi siya sa isang kabaong. Ang pangalan niya ay Ran Gvili. Si Ran ay hindi balita o panagot. Isa siyang anak, kaibigan, isang binatang nagising na iniisip ang kanyang kinabukasan. Nasugatan siya at dapat operahan. Pero nang dumating ang takot, si Ran ay tumakbo papunta mismo rito. Lumaban siya, pinrotektahan niya ang iba, sinubukan niyang iligtas ang mga buhay. Namatay si Ran bilang bayani tapos siya ay ninakaw. Dinala siya sa mga lagusan, sa kadiliman, sa 2 taon at kalahating katahimikan at paghihintay ng 30 buwan na muhay ang Israel sa isang pagkawala na hindi nito matakasan. Bawat pista ay tila kulang, bawat balita ay humihinto sa aming puso, bawat listahan ng pangalan ay may dalang pag-asa at takot. Dahil sa Israel, hindi basta-basta ang mga bihag. Sila ang aming mga kapitbahay, mga kaklase, mga kaibigan, mga sundalo, sila ay kami. Sa loob ng 30 buwan, iisa lang ang tanong ng mga pamilya. Babalik ba sila sa bahay? Nakuha rin natin ang sagot. Oo, lahat sila ay nasa bahay maliban sa isa na ipinagdasal natin. Uuwi na si Ran pero hindi na siya buhay tulad ng iba. At iyan ang kalupitan. Pag-asa lang ang meron kami, pag-asa na buhay pa siya, na maililigtas siya at na makikita pa namin siyang muli. Sa walpi ang pag-asa ay bumagsak at naging dalamhati. Hindi lang siya pinatay ng Hamas, kinuha rin nila ang kanyang bangkay tulad ng iba pa. Pinahirapan nila ang kanyang pamilya sa kawalang katiyakan tulad ng sa iba. Pinahirapan din nila ang bansa sa paghihintay. Ito ang ibig sabihin kapag sinasabi ng Israel na hindi sila nagpapaiwan ng kahit isang tao. Hindi laging tagumpay pero hindi rin tayo susuko sa pagsubok. Hindi natin nakakalimutan ng pangalan, hindi sumusuko at hindi iniiwan ang mga namatay dahil parang pag-iwan na rin sa mga buhay. Sa 30 buwan naghintay, nakipag-usap na bigo pero nagpatuloy ang Israel at naibalik siya sa bahay. Dahil si Ran Gvili ay hindi lang anak ng kanyang pamilya, anak din natin siya. Ngayon may ginhawa at may sakit ginhawa dahil tapos na ang paghihintay na maari ng ilibing ng kanyang pamilya na may katapusan na ang bangungot at sakit dahil mali ang naging katapusan. Hindi lang para kay Ran kundi sa marami pa. Walang palakpakan, puro luha at katahimikan. Maligayang pagbalik sa bahay, Ran. Pasensya na at natagalan kami.